Sabi nila kapag wala ka na, saka ka lang nila mamimiss. Pamilyar, hindi ba? Narinig mo na yan habang niluluto mo ang sarili mong lungkot. Habang nakatulala ka sa kisame na parang may sagot yon. O habang paulit-ulit mong piniplay ang playlist na may pamagat na pighati. At syempre yung quote na yon, may kasamang emoji na sad o heartbroken sa post ng taong wala namang disiplina sa emosyon. Pero teka, totoo ba yon? Kapag nawala ka, saka ka lang ba nila mamimiss? Hindi. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Ang totoo, hindi ang pagkawala ang nagpapalalim ng pananabik, kundi ang pagkatao mong minsan nilang naranasan, pero hindi nila naintindihan. Mamimiss ka lang nila kung may naiwang lalim ang presensya mo. Hindi yung, uy, ang bait niya dati, kundi yung, bakit ganun, tahimik siya pero parang may nabago sa loob ko nung kasama ko siya. Ang katawan mo, lilimutin yan. Ang chismis tungkol sa iyo, malilimutan din yan. Pero ang katahimikan mong may bigat, ang uri ng presensyang hindi nagsasalita pero bumabasag ng ingay sa loob nila, yun ang hindi nila matatanggap na wala na. Ang tanong, paano mo sila mapapaisip? Paano mo sila mamimiss ng todo-todo? Hindi sa pagbibigay ng mixed signals. Hindi sa scene-zoned tactics o delayed reply na may konting pa, sorry, busy eh. Hindi sa pagpo-post ng mysterious quote sa IG story na obvious namang patama. Hindi sa drama. Hindi sa paghahabol, kundi sa katahimikan ng isang tao na kontrolado ang sarili. Sa tibay ng loob na hindi kailangan ng audience. Sa prinsipyong hindi inuuga ng emosyon. Ang stoic ay hindi tumatawa sa gulo para magmukhang cool. Hindi rin siya umiiyak ng palihim para may depth. Hindi siya naglalagay ng aesthetic filter sa problema niya. Ang stoic ay kalmadong bagyo. Tahimik siya pero may bigat. Hindi siya nanlilimos ng atensyon kasi alam niyang ang atensyon parang pabango. Kapag masyado mong pinilit, nakakasuya. Ang pagiging hindi malilimutan ay hindi drama, ito ay disiplina. Alam mo kung anong nakakamiss. Hindi yung taong nagbibigay ng effort tuwing Pasko lang. Hindi yung biglang may pa-flowers pagkatapos ng away. Hindi yung palaging online pero walang laman ng usapan. Ang namimiss ng tunay, yung taong may laman, may katahimikang may saysay, yung kasama mo tapos bigla kang natatahimik, hindi dahil boring siya, kundi dahil may presensya siyang parang salamin. Salamin na pinapakita kung gaano ka pa ka-distracted sa buhay mo. Ang stoic ay hindi invisible, pero hindi rin siya loud. Hindi siya pa-deep, deep siya talaga. At kapag nawala siya, hindi mo agad mararamdaman. Pero bandang huli, kapag napagod ka sa mga taong puro ingay, puro drama, puro inconsistency, dun mo siya hahanapin. Ang tanong ay hindi, mamimiss kaya nila ako? Ang tanong ay, ako ba'y naging uri ng tao na di basta-basta malilimutan, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa ginhawang dala ko? Kung gusto mong mamiss ka nila, hindi mo kailangang ipakita kung anong nawala. Kailangan mo lang maging taong may presensyang di nila maulit. At yan kapatid, ay hindi nakukuha sa pa-cute, sa pabibo, o sa quote sa FB na strong independent pero clingy minsan. Yan ay pinagpapasensyahan, pinagbubulayan at pinagtitibay sa bawat araw ng disiplina sa sarili. Hindi bilang simpleng tanong, kundi bilang isang panimula ng paglalim. Kumusta ka? Ngayong iniwan ka nila, ngayong hindi ka pinili. Ngayong hindi nila pinansin ang presensyang buong buhay mong pinanday, tahimik ka. Pero sa loob mo, may bagyong pilit mong kinakalma. At sa puntong ito, gusto mong malaman, paano kaya nila ako mamimiss? Pwede kayang ako ang hindi nila kayang palitan? Pero hindi ito video para turuan kang magpanggap na masaya. Hindi ito para sa mga naghahanap ng tricks para magpahabol. At lalo na hindi ito para sa mga umaasa sa text na hindi darating. Ito ay para sa atin na piniling manahimik, na hindi nanghingi ng paliwanag, na hindi naghabol sa mga hindi kayang hawakan ng bigat ng ating presensya. Sa videong ito, hindi natin pag-uusapan kung paano ka maging pabibo. Pag-uusapan natin kung paano ka maging malalim, tahimik, at di malilimutan. Ayon sa mga prinsipyo ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na hindi lamang para sa mga philosopher, kundi para sa mga taong sinubok ng sakit, iniwan sa gitna ng gulo, at ngayon ay nais tumindig ng walang galit, kundi may dignidad.
Handa ka na ba? Simulan natin sa unang prinsipyo. Paghariin ang sarili bago magpaalam, ang unang hakbang para maging taong mamimiss nila hindi lang dahil sa presensya mo, kundi dahil sa prinsipyo mo. Minsan sa gitna ng sakit, sinasabi nating, umalis na lang ako, tingnan natin kung hanapin niya ako. O kaya, kapag hindi na ako nagparamdam, dun niya marirealize yung worth ko. Pero ang tanong, ano ba ang iniiwan mo? At sino ka ba nung andyan ka pa? Balikan natin si Zeno of Citium, hindi ang pangalan ng bagong K-pop idol. Siya ang nagsimula ng stoicism matapos siyang malunod ng konti sa buhay. Literal, nasa barko siya. Biglang lumubog, naubos ang kayamanan. Kumbaga sa atin, nawala sa business, iniwan ng jowa, na block sa Gcash. Pero ang pinaka-crucial na parte ay hindi kung paano siya nawalan, kundi kung paano siya tumindig. Hindi siya nag-self-pity. Hindi siya nag-post ng lahat sila pare-pareho sa My Day. Imbes, pumasok siya sa isang tindahan ng aklat, doon niya nabasa ang memorabilia ni Socrates. At ang sinabi niya, ngayon alam ko na kung paano mabuhay. Boom! Walang paninisi, walang drama, walang pasaring sa universe. Sa mga sandaling iniwan ka, niloko ka o ginawang option lang, karamihan sa atin ang unang tanong ay, paano niya ito nagawa sa akin? Bakit ganito yung ending? May kulang ba sa akin? Hint, wala. Maliban na lang kung inutang mo at hindi mo binayaran. Pero sa Stoicism, ang tanong ay mas radikal. Anong klase ng pagkatao ang ipinakita ko bago ako nawala? Ako ba'y isang katauhang mahirap palitan o isa lang sa maraming bersyon ng pakul na walang laman? Hindi mo kailangang maging perpekto. Pero ang Stoic ay pinipiling maging matatag sa harap ng kawalan. Mamimiss ka nila hindi dahil sa katahimikan mo, kundi sa bigat ng katahimikan mo. Hindi dahil wala kang sinasabi, kundi dahil sa tuwing andyan ka, hindi mo kailangan ng salita para maramdaman ang presensya mo. Hindi ka nagwawala para mapansin. Hindi ka nagso-silent treatment para makaganti. Hindi ka rin naglilitanya ng mga tanong na may kasamang bakit. Ang Stoic ay hindi reactive. Hindi emosyon ang nagtutulak sa kilos niya, kundi prinsipyo. At kapag pinili mong umalis, hindi iyon dahil sa galit. Hindi dahil gusto mong habulin ka, kundi dahil alam mong minsan ang tunay na dangal ay nasa pag-alis na walang eksena. Ang taong may sariling paghahari sa emosyon, yung hindi nagpapanik kapag hindi na siya kinakausap, yung hindi naghahanap ng validation kada post, yung hindi natitinag kapag may naunang ipinalit sa kanya. Yun ang mamimiss. Hindi nila may papaliwanag kung bakit, pero mararamdaman nila yan. Sa tuwing makikita nila ang isang taong tahimik pero buo, maaalala ka nila. At sa puntong yon, hindi mo na kailangan ng mensahe mula sa kanila. Kasi ikaw na mismo ang naging bantayog ng isang uri ng pagkataong hindi na uso, pero kailan may hindi nawawala sa alaala. Kung gusto mong mamiss ka nila, simulan mong mamuno sa sarili mo bago ka pa lumakad palayo. Hindi para sila'y masaktan, kundi para kapag naalala ka nila, hindi lang ikaw ang maalala nila, kundi kung sino sila nung andyan ka. Prinsipyo number 2, maging salamin, hindi ingay. Kung hindi ka marunong sumigaw, mas lalo ka nilang maririnig. Sabi ni Seneca, isang Stoic na halos naging therapist ng buong Roma at dapat sigurong maging lolo ng lahat ng broken-hearted. Mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa totoong buhay. Sa madaling sabi, hindi yung iniwan ka ang sumasakit, kundi yung mga pelikulang pinapalabas mo sa utak mo pagkatapos ka iwan. Siguro natatawa na siya habang nagiinom kasama yung bago niya. Baka ako na agad yung joke sa tropa nila. Baka ako lang tong naghihirap, siya tuloy lang sa buhay. Pero teka, sino ba ang may sabi nun? Ikaw. At ang utak mong parang indie film director na ayaw tumigil sa what ifs. Habang gulong-gulo ka sa loob, pansin mo ba ang mundo? Puno ito ng mga taong ingay, ang defense mechanism. Puro update, puro story, puro pa-deep na quote na kapag inisip mong mabuti, wala talagang sinasabi. Ang ingay nila hindi dahil may laman sila, kundi dahil ayaw nilang marinig ang sarili nilang katahimikan. Kasi sa tahimik na kwarto, doon lumalabas ang totoo. At ikaw, kung gusto mong mamiss ka nila, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang makipag-ingayan. Hindi mo kailangang sabayan ang putok ng mundo.
maging salamin ka. Anong ibig sabihin ng maging salamin? Ang salamin hindi nagsasalita, pero nagpapakita. Tahimik siya, pero nakakahiya kapag tumingin ka. Dahil kung pangit ang nasa harap niya, pangit ang makikita mo. Ikaw dapat yon, hindi para ipamukha kung anong mali sa kanila, kundi para sa presensya mong pinipilit silang harapin ang sarili nilang kakulangan. Tahimik ka, hindi reactive, pero buo. At dahil diyan, ikaw ang pinakamasakit mawala. Kasi sa mundong puro performance, puro projection, puro pa-good vibes, yung mga tulad mong hindi kailangan ng spotlight, sila ang hindi nila makalimutan. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa emosyonal na eksena, hindi dahil sa pagsisigawan o habulan sa ulan habang umiiyak ka sa background music ng December Avenue, kundi dahil sa katahimikan mong may saysay. Katahimikang parang tanong na hindi tinanong pero hindi nila matakasan. Hindi ka kailangan sumali sa circus. Tandaan mo, ang stoic ay hindi sumasayaw para sa palakpak ng iba. Hindi siya nagpo-post para may masabi ang iba. At hindi siya nag-overthink kung bakit wala pa ring text kahit nakita mo namang active siya sa messenger. Bakit hindi niya ako chinachat? May bago na ba? Hindi. Mali tanong mo. Ang tamang tanong ay, ako ba'y naging katahimikang hindi niya kayang ulitin sa kahit kanino? Hindi lahat ng hindi nagsasalita ay wala nang sasabihin. Minsan na yung tahimik, sila yung pinakatunay. Kasi sila yung hindi nangungulit para manatili ka. Sila yung pinipilit mong balikan kahit wala na silang ginagawa. Bakit? Kasi sa katahimikan nila nakikita mong kulang ka pa rin. Maging salamin, maging tahimik na nagpapaalala. Hindi kailangan ng sirena para maalala ka. Ang kailangan mo lang ay prinsipyong hindi nagagalaw ng kahit anong ingay. Prinsipyo number 3, umalis ng may dangal, hindi galit. Kasi ang tunay na respect ay dignidad. Sa mundong ito, ang pinaka-common reaction kapag nasaktan ka, iniwan, trinaydor, o hindi na replyan ng scene ay simple lang. Magalit, manumbat, manera. Mag-post ng time will tell sa Facebook. O kaya yung classic, ako masaya siya, malalaman mo rin. Pero ayon kay Epictetus, isang stoic philosopher na para bang pinanganak para sabihan tayong tama na, huwag kang pathetic. Sinabi niya, ang marunong tumawa sa sarili, hinding-hindi nauubusan ng kaligayahan. Boom! Hindi dahil pabiro siya, kundi dahil alam niyang ang taong marunong tumanggap ng kabiguan na may ngiti, hindi ngiti ng pag-iwas, kundi ng pagkapuno. Yan ang taong hindi kailanman lubos na nawawala. Pero teka, ba't ka nga ba aalis? May 3 klaseng pag-alis. Umalis ka kasi galit ka. Umalis ka kasi bitter ka. Umalis ka kasi alam mong tapos na at ayaw mong sirain ang ganda ng sarili mong pagkatao. Yung una at pangalawa, ingay yan. Yung pangatlo, artista ng katahimikan yan. Hindi kailangan ng script, hindi kailangan ng audience. Pero ramdam mo ang bigat ng exit. Ang stoic ay hindi nagtataas ng boses. Wala sa karakter nila ang tumawag ng atensyon gamit ang drama. Hindi sila yung tipo ng tingnan niyo ako, lumalayo ako para mag-guilty kayo. Hindi. Sila yung tipong bigla na lang wala pero nararamdaman pa rin. Parang mabangong amoy na naiwan sa kwarto kahit wala na yung may dala nito. Bakit importante ang pag-alis ng may dangal? Kasi kapatid, hindi lahat ng pagsigaw ay kapangyarihan. At hindi lahat ng pananahimik ay kahinaan. Ang taong marunong umalis ng may dignidad ay taong hindi nagpapahamak sa sarili niya para lang maramdaman ng iba ang kawalan niya. Ang prinsipyo ko ba'y papatol sa galit? Bababa ako sa antas ng pananabotahe, passive-aggressive memes o pangungulit sa mutual friends? Hindi. Ang prinsipyo ay hindi ipinagpapalit sa mga temporaryong gantimpala. Umalis ka hindi para gumanti, kundi para umangat. Kasi habang sila'y nagkakagulo, nagsasabi ng kung ano-ano, nagtatago sa jokes para itago ang guilt, ikaw lumalayo, tahimik. Pero malinis ang puso. Hindi para magpatawad agad, pero para hindi ka ma-infect ng lason. Ikaw yung tipo ng ex na hindi nila masiraan. Kasi kahit anong sumbat nila, hindi mo sinuklian. At doon sila kinain ng konsensya. Kahit stoic ka, hindi ibig sabihin di ka pwedeng tumawa.
Totoo nga, ayon sa mga turo nila, ang pagkatawang tao sa sarili ay sign ng kalayaan. Iniwan ka. Binlock ka sa lahat. Mas mabilis pa siya magpalit ng profile picture kesa mag-sorry. Pero imbes na gumawa ka ng PowerPoint presentation ng lahat ng mali niya, tinawanan mo na lang. Hindi dahil baliwala, kundi dahil hindi mo hahayaan na ang sakit ay maging ugat ng hinanakit. Tinatawanan mo kasi may mas malalim kang pinangahawakan, katahimikan, kapanatagan at dangal. Dahil sa dulo, hindi ikaw ang unang umalis. Hindi ikaw ang unang bumitaw, pero ikaw ang unang tumindig nang walang dalang galit, nang walang bitbit na paninisi, nang hindi na kailangang patunayan kahit kanino kung sino ka. At sa katahimikang iyon, ikaw ang hinding-hindi nila makakalimutan. Prinsipyo number 4, ang katahimikan mong may halaga dahil hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka ng kaluluwa nila. Isang gabi sa Roma habang tahimik ang buong palasyo, may isang emperador na hindi makatulog, hindi dahil sa gulo ng digmaan o sa bigat ng korona niya, kundi dahil sa digmaan sa loob. Ang pangalan niya, Marcus Aurelius. Baka nakita mo na siya sa mga quotes na pang My Day. Yung mga tipong, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Pero sa gabing yon, ang isinulat niya ay simpleng-simple. Walang arte, walang hashtag, walang self-healing. Isinulat niya, itigil ang kakaisip kung ano ang mabuting tao, maging isa. Boom. Walang paligoy-ligoy, walang pampakilig. Diretsyong tama sa sikmura ng kaluluwa. Anong kinalaman nito sa katahimikan mong may halaga? Simple lang. Ang tunay na mabuting tao, hindi kailangang ipaliwanag kung bakit siya mabuti. Hindi kailangan ng status update. Hindi kailangan ng quote card. Hindi kailangan ng I know my worth habang umiiyak secretly sa banyo. Ang katahimikan ng isang taong buo ang prinsipyo ay parang bigat ng araw sa disyerto. Hindi mo hawak pero ramdam mo. Ang mundo ngayon, punong-puno ng ingay. Lahat gusto magsalita. Lahat gusto magpaliwanag kung bakit sila tama. Lahat gusto i-post ang bawat growth moment kahit 2 days pa lang nakalipas mula sa breakdown. Tayo yung tahimik. Hindi dahil mahina, kundi dahil ayaw nating ibaba ang bigat ng paniniwala sa halaga ng atensyon. Sabi nga ni Epictetus, yes, yung stoic na parang walang time sa drama ng ibang tao. Kung gusto mong mapabuti ang sarili mo, huwag mong pansinin kung ano ang iniisip ng ibang tao. Saklap, di ba? Pero totoo. Kasi minsan, ang katahimikan mo na may paninindigan ay mas maingay kaysa sa lahat ng sigaw nila. Hindi ka madaling kalimutan. Alam mo kung bakit? Kasi habang ang iba'y nagyayabang para mahalin, tayo'y nagiging payak para maging totoo. Hindi para humanga sila, kundi para hindi mo ikahiya ang sarili mo sa salamin kahit wala nang nanonood. Habang sila'y nagkukwento ng mga di nila pinaninindigan, tayo'y nananahimik sa mga bagay na handa nating ipaglaban. Kahit walang likes, kahit walang cheer, kahit walang audience. At sa totoo lang, nakakatawa rin tong setup na to, hindi ba? Dati gusto mo lang ng simpleng relasyon, yung magka-holding hands habang naglalakad, sabay milk tea. Ngayon, ayan ka nagme-meditate sa gitna ng emotional chaos, tahimik parang stoic monk, habang ang ex mo nagpa-blonde. Pero di mo na kailangang sabayan yun, kasi hindi mo kailangan maging mas maingay para maramdaman ka. Kailangan mo lang maging totoo at manindigan ng walang eksena. Bakit? Kasi kapatid, ang presensya mong may prinsipyo ay parang linya sa lumang tula. Hindi na madalas basahin, pero kapag nabasa, hindi na malilimutan. Hindi sila babalik dahil na-miss nila ang jokes mo o ang late night calls mo. Babalik sila dahil na-miss nila ang bigat ng katahimikan mong hindi mapalitan. At sa mundong puno ng tao na puro daldal, ikaw ang paalala na may mga tao pa ring buo kahit tahimik. Prinsipyo number 5, ang huling sakit, pagwawalang bahala. Kapag wala ka ng pakialam, doon ka nila biglang naaalala. May isang uri ng katahimikan na hindi basta-basta. Hindi ito katahimikang dahil galit ka. Hindi ito cold treatment. Hindi ito bahala ka sa buhay mo na padrama. Ito'y mas mabigat, mas banayad at mas malupit. Ito ang stoic na pagwawalang bahala. Sa umpisa gusto mong mamiss ka. Gusto mong mapansin nila yung katahimikan mo. Yung hindi mo pag-chat.
Yung pag-unfollow mo na hindi mo pina-follow back. Yung bagong profile pic mo na tipong happy ako pero may lungkot sa loob, aesthetic. At aaminin natin, gusto mong mapaisip sila. Bakit parang mas masaya siya ngayon? Bakit hindi niya ako hinahanap? Bakit ako patong natataranta? Pero habang tumatagal, napapagod ka rin. Hindi sa paghihintay, ba't hindi sa pag-asa na may babalik. At dito pumapasok ang tunay na stoic moment, the shift mula sa kagustuhan papunta sa kalayaan. Sabi ni Epictetus, isa sa mga haligi ng Stoic wisdom, ang tunay na layunin sa buhay ay kalayaan. At ito'y nakukuha lamang kapag hindi na natin kontrolado ang hindi naman natin kayang kontrolin. O hindi natin kontrolado ang damdamin nila. Hindi natin hawak ang isip nila. Hindi natin madidiktahan kung kailan nila tayo mamimiss o kung mamimiss ba talaga nila tayo. Pero alam mo kung ano ang hawak natin? Ang sarili nating kapayapaan. Ang reaksyon natin, ang paninindigan natin, at oo pati ang ating katahimikan na may respeto sa sarili. Ang pagwawalang bahala ay hindi kawalan ng damdamin. Minsan, iniisip ng iba, kung hindi ka na nagre-react, edi wala ka ng pake, wala ka na talagang feelings. Pero mali, ang stoic na pagwawalang bahala ay hindi kawalan ng emosyon, kundi pagkakaroon ng kontrol dito. Ito ang uri ng wala na akong pake na hindi pa dalos-dalos, hindi bitter at hindi pa humble brag sa Facebook. Ito ang puno ng paninindigan, tahimik, mabigat, matatag, at sa totoo lang mas nakakabingi pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang kakaibang katahimikan, sa totoo lang ang pinaka-traumatic sa lahat ng ex ay yung hindi ka sinisiraan, hindi ka inaaway, hindi ka ina-unfriend, hindi ka pinapatamaan sa IG story. Wala. Tahimik lang, nag-jogging, nagbasa ng libro, nagbago ng skincare routine. Bigla na lang nagiging healthy, parang may planong mabuhay ng 1,000 taon. At alam mo kung anong nangyayari sa dating iniwan ka? Napapakamot sila, napapaisip sila. Bakit parang hindi ko siya nayanig? Bakit parang ako na ngayon yung naiwan? At doon sila nagsisimulang mamiss ka. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi mo na kailangan. Imagine mo to. Ikaw, stoic na stoic, tahimik, nagbabasa ng meditations ni Marcus Aurelius habang umuulan. Samantalang siya, nagla-like ng 2018 photo mo bigla. Nagme-message ng, hey, kamusta ka na? Nagpaparamdam sa TikTok comment ng, this reminded me of you. At ikaw, nakangiti, hindi sarcastic, hindi passive-aggressive. Ngiting may panalo na hindi kailangan ng audience. Hindi na ito tungkol sa kanila. Kapag umabot ka sa puntong hindi mo na iniisip kung mamimiss ka nila, dun ka nila hindi kayang kalimutan. Dahil ikaw na yung hindi nangungulit, hindi nag-aabang, at hindi umaasa sa validation ng babalik din yan. Dahil buo ka na kahit wala sila. At kapag buo ka, dun ka nila hahanapin. Dun ka nila mamimiss. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil ikaw yung naging kompletong hindi nila naalagaan. Ito ang huling sakit at ang huling kalayaan. Pagwawalang bahala. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil natutunan mong hindi mo kailangang pakialaman ang hindi mo kontrolado. At sa katahimikang iyon, naging malaya ka. At ang tunay na malaya, siya ang hindi nila kayang kalimutan. Hindi tayo humahabol sa echo, dahil hindi natin kailangang marinig ang ating pangalan para mapatunayan ang presensya natin. Sa bawat kwento ng paglayo, laging may bahagi ng sarili nating gustong sumigaw. Tingnan mo ako, pakinggan mo ako, hanapin mo ako. Lalo na kung ang iniwan natin ay hindi lang tao, kundi isang damdamin na binuhos natin ng buo. Pero sa daigdig ng isang stoic, walang lugar ang sigaw para lang marinig. Walang halaga ang paghabol sa echo. Dahil alam nating ang tunay na presensya hindi nangangailangan ng pagbalik ng tunog, sapagkat sapat na ang bigat ng katahimikan natin. Tahimik tayong umalis pero hindi nila makakalimutan. Hayaan mong maramdaman nila ang pagkawala mo na parang simbahan na walang kampana. Tahimik pero nakakaistorbo sa kaluluwa. Hindi ito sigaw pero hindi rin ito katahimikan na bakante. Ito'y presensya na bigla nilang napagtantong wala na pala. Hayaan mong hanapin nila sa iba ang klase ng katahimikan na kaya mong dalhin. Yung hindi puno ng tampo, kundi puno ng pag-unawa na may hangganan din ang pagtitiis. Yung tahimik pero hindi mahina. Yung kalmadong hindi dahil wala nang pakialam,
kundi dahil pinili mong alagaan ang sarili mo nang hindi na kailangang humingi pa ng pahintulot. At sa paglipas ng mga araw, kapag naramdaman nilang ibang-iba na ang mundo, na kahit ang mga bagong mukha tinig ay hindi na sapat, doon nila mararamdaman ang kawalan mo. Kapag ang katahimikan ng gabi ay mas malakas na kaysa ingay ng araw, doon nila maaalala ang mga panahong kasama kanila pero hindi nila pinakinggan. Kapag wala na silang mahagilap sa mga kamay nilang dating hinawakan ka, doon sila magsisimulang humawak sa hangin at sa hangin pangalan mo ang hahanapin nila. Tayo'y hindi gumaganti. Hindi tayo katulad ng karamihan na nagpo-post para magpahaging, nagpaparamdam para manggulo, o nag-iwan ng mumo para subukan kung babalikan pa sila. Tayo'y umaalis hindi para gumanti, kundi para hindi malunod. Hindi tayo umaasa sa pagbabalik ng mga hindi marunong lumingon habang nandyan pa tayo. Hindi tayo nananabik sa atensyon. Dahil ang atensyon ay panandalian, ang dignidad ay habang buhay. At masakit. Hindi natin ito ikakaila. Ang hindi mamansin habang ikaw ay nagdurugo ng tahimik, hindi biro. Pero hindi natin pwedeng hayaan na ang sugat ay maging ugat ng hinanakit. Kaya tayo'y nagpapakamaster sa sarili. Hindi perfecto pero may prinsipyo. Hindi palaban pero palaging nakatindig. At dahil doon, mamimiss nila tayo. Hindi dahil sa kung gaano tayo kaingay. Hindi dahil sa kung ilang beses tayong nakiusap. Hindi dahil sa drama. Mamimiss nila tayo dahil sa kung paano natin sila minahal ng may tahimik na paninindigan. Mamimiss nila tayo, hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil sa kung sino tayo naging habang minamahal sila. Hindi sila sanay sa ganoong uri ng katahimikan, yung hindi nanunumbat, hindi nananakot, hindi nang hihingi ng closure. Sanay silang habulin ang echo. Hindi nila alam na ang echo nawawala rin sa dulo ng bundok. Pero ang stoic, kahit tahimik, siya ang bundok. At ang pangalan mo ay magiging monumento sa alaala nila, dinadalanginan nila tuwing bumabagyo ulit. Sa huli, tandaan mo, hindi natin kontrolado kung mamimiss nila tayo. Pero kontrolado natin kung paano tayo magpapatuloy. Tahimik, matatag, may paninindigan. Ang stoic ay hindi ang walang pakiramdam. Ang stoic ay yung may damdaming hindi basta-basta iniluluhod sa kagustuhang mapansin. Yung marunong umalis hindi dahil sawa na siya, kundi dahil alam niyang ang dignidad ay hindi kailanman ipinagpapalit sa presensya ng isang taong walang pagpapahalaga. Kaya kung naramdaman mong para sa iyo ito, kung naramdaman mong ikaw ay unti-unting nagiging mas buo kahit mag-isa, hindi ka nag-iisa. Tayo to. Tayo yung tahimik pero mabigat. Tayo yung hindi na kailangang hanapin pero hindi rin malilimutan. Kung gusto mong magpatuloy sa daan ng paninindigan, katahimikan at tunay na lakas ng loob, mag-subscribe ka na, i-like mo ang video kung tinamaan ang kaluluwa mo. At sa comments, sabihin mo, tahimik ako pero buo ako. Dahil ang stoicism, hindi lang ito filosofiya, isa itong paraan ng pamumuhay. At dito, kasama mo kami. Hanggang sa susunod, manatiling matatag, manatiling payapa, at higit sa lahat, manatiling ikaw, kahit pa hindi nila makita ang halaga mo ngayon.